Magandang araw, Math learners! Welcome back sa ating math tutorial. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa multiplication of algebraic expressions. Para sa topic na ito, may mga rules lang tayo na dapat natin sundin. Isa dito ay ang product rule. Pag sinabi natin product rule, kapag tayo ay nag-times ng parehas na variable, ang kailangan natin gawin sa exponent ay ipagpa-plus. Halimbawa, x raised to 8 times x raised to 2. So dahil meron tayong parehas na variables, sabi nga sa product rule, kailangan natin ipag-plus ang kanilang exponent. So we have x, ang unang exponent ay 8, plus, at ang pangalawang exponent ay 2. Therefore, the answer is x, 8 plus 2, and that is 10. So x raised to 10. Example number 2. xy squared times x squared y times xy. As you can see, may mga variables tayo na wala tayong nakikita exponent, pero ang ibig sabihin yan ay 1. Halimbawa dito, ang x dito ay x raised to 1 at ang y naman dito ay y raised to 1. Again, x raised to 1 and y raised to 1. Unahin natin ang x. So we have x, then get the sum of the exponents. So we have 1 plus 2 plus 1 times, at isunod naman natin ang y. So we have y, ang unang exponent ay 2 plus 1 plus 1. Then let us simplify. So we have x, 1 plus 2 equals 3 plus 1 equals 4. Then, y, 2 plus 1 equals 3, plus 1 equals 4. Therefore, the answer is x raised to 4, y raised to 4. And let us proceed to our next example. Negative 5x cubed y squared times 3x cubed y to the 4th. Ang una natin gagawin dito is to get the product of the numerical coefficients negative 5 and positive 3. So we have negative 5 times positive 3. Tsaka natin ngayon isama ang kanilang mga variables. Times x, ang unang exponent ay 3, plus ang pangalawang exponent ay 3. Times y, ang unang exponent ng y ay 2, plus ang pangalawang exponent ng y ay 4. Then let us simplify. Negative 5 times 3 equals negative 15. Pagkatapos ilagay ang x, 3 plus 3 equals 6. Lagay naman natin ang y, and let us add the exponents. 2 plus 4 is also 6. Therefore, the answer is negative 15x raised to 6, y raised to 6. Dumako naman tayo sa pagmumultiply ng monomial sa binomials or multinomials. So we have 2d times the quantity of d plus 5. Nagamit tayo dito ng distributive property. Ang ibig sabihin nito, imumultiply natin ang 2d sa d at ang 2d sa positive 5. So we have 2d times d plus 2d times 5. And then, let's simplify. 2d times d equals 2, at meron tayong dalawang d. So therefore, ito ay d squared plus 2 times 5 equals 10. At meron tayong isang d, kaya ilagay natin d. So ang tamang sagot ay 2d squared plus 10d. Another example, negative 3x times the quantity of 4x minus 2y plus 8. Same process ang ating gagamitin. Gagamit tayo ng distributive property. So unahin natin ang negative 3x times 4x minus negative 3x times 2y plus negative 3x times 8.
Then let's simplify. Negative 3 times 4 equals negative 12. Then meron tayong dalawang x kaya isusulat natin ay x raised to 2 minus negative 3 times 2 equals negative 6. Then meron tayong isang x at meron tayong isang y plus negative 3 times 8 equals negative 24 at meron tayong isang x. Then let us simplify again. So we have negative 12x raised to 2 minus negative. So ibig sabihin, negative times negative equals positive. So ito ay magiging positive 6xy. Tapos, meron tayong plus negative. So ibig sabihin, positive times negative, ang tamang sagot ay negative. Or minus 24. Tapos ilagay ang x. Ito ang kanyang tamang sagot. Negative 12x squared plus 6xy minus 24x. And to check your understanding about this topic, meron akong inihanda dito na inyong sasagutan. Antayin ko ang inyong mga sagot sa comment section. Dito nagtatapos ang ating math tutorial. Paalam!